Yay! Balutok yan. Apat na tayo ngayon, so apat na lang. Ano po? Malapit-lapit na. Kayo po ay magiging authentic CFC 100 software. So, si Mother, ilang taon na? 65. Si Mother, 66. Kami magkapareho. Kapareho. Ikaw, si ilang taon? 46 po. 68. Pagkasin mo. Isa lang ang hindi. Merong dalawang wala. Ano kaya ang senior din? Tatlo. Wala. Tatlo rin siya po na. So ngayon po, yung unang talk natin, talk 1, sino nakakaalala yung pinag-usapan natin? Yung talk 1 natin, second one. God's love. Kalimutan na. Kaya talaga mga senior. Mga makakalimutan na. God's love. God's love. Ano po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi po ngayon, pag-uusapan naman natin, pagmamahal natin sa Diyos. Kung sa talk 1, pinag-usapan natin kung paano niya tayo minahal. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano natin siya mamahalin. At the same time, yung ating kapwa. Yan po pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, yan po yung hindi mapaghihiwalay na buod ng ating Kristiyano pamumuhay. Ano po? Magkasama laging dalawang yan. Para yung last talk nyo, di ba? Repentance and faith. Di ba? Sabi nga, hindi pwedeng paghiwalayin ang repentance and faith. Hindi ka pwedeng magsisi na hindi ka nananampalataya. Ganun din to. Hindi mo pwedeng mahalin ng Diyos na hindi mo mahalin ang iyong kapwa. Ano po? So, yung mahalin ng Diyos, yun yung pinaka-Kristiyano likiin natin. Dapat yun yung pinaka-mataas natin likiin bilang isang Kristiyano. Lahat po ba tayo Katoliko? O, yun din po yung una at pinakadakilang utos yung mahalin ng Diyos. Kung natatandaan niyo po, yung sa Lumang Tipan, meron tayong 10 Commandments, di ba? Ang 10 utos. Yung pong 1 to 3, kung alam niyo po yun po yung sinamara sa Bagong Tipan, ng pagmamahal sa Diyos. Yun naman 4 to 10, yun naman po yung pagmamahal sa kapwa. So pag-usapan po natin yan. Sabi nga po ay yung pagmamahal sa kapwa. So pag-usapan natin yung pagmamahal sa Diyos. Sabi nga po sa Marcos 29 at Marcos 12:29 to 30, sabi dyan, ang pinakauna sa lahat ng utos. May isa sa mga eskriba, tinanong si Jesus, alin ang pinakauna sa lahat ng utos ng Diyos? Sumagot si Jesus, ang una ito, makinig o Israel. Ang Panginoon ninyong Diyos, ang tanging Panginoon, mahalin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng buong puso, ng buong inyong kaluluwa, ng buong inyong pag-iisip, at ng buong inyong lakas. 4, ito ba? Ano po yung ginamit din na salita na kumbaga sa hindi nawala hanggang sa huli? Ano po din yung ginamit na salita? Buo. Yung buo, di po ba? Hindi pira-piraso, hindi rin kalahati. Kailangan po buo. Buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong lakas. So, isa-isayin po natin para mas lalo natin maintindihan. Pagmamahal sa Diyos ng buong puso. Ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, ito po yung nangangahulugan na lubusang pagkatalaga ng ating buhay para sa Kanya. Ano yun po kayo? Si Jesus ba ang nailagay niyo ba si Jesus sa sentro ng inyong buhay bilang isang Kristiyano? Parang naman ako walang kausap. Siya ba yung nilagay natin sa pedestal ng ating buhay, si Jesus? Pag binuksan niya ang puso niyo, makikita ba dyan yung larawan ng Panginoong Jesus? Hindi po. Ano ba? Baka naman ang makita din ay yung mga number na inaalagaan sa pagkaya ng logo. O kaya naman yung mga paborito nating artista. Diba? Pag binuksan ni Lord yan. Hindi pa rin natin mailagay siya sa pedestal ng ating buhay. Marami pa rin tayong kahinaan bilang tao, mga kapatid.
So, sabi nga, pagmamahal sa Diyos ng buong puso, ito po ay isang desisyon. Desisyon na uunahin natin ng Diyos, magiging tapat tayo sa Kanya, ilalagay natin ang Kanyang kalooban at interes una, bago ang sa atin. Pag sinabing una, bago ang sa atin, priority natin siya. Come what may, come what matter, walang if, walang but, basta siya yung priority natin. Pag sinabi uunahin natin ang Diyos sa ating buhay. So, sabi nga po, paano natin uunahin ang Diyos sa ating buhay? Sa pamamagitan po ng ating desisyon, masundin siya. Dahil iyan po yung sinabi sa John 14 verse 15, kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Bakit ka naman nilipat? Sa Hudyo po, sa batas ng Hudyo, merong 613 Hindi natin. na utos sa lumang tipan. Bibilangin natin. Pero yung pinaka-mahalaga ay yung kung 10 utos na naging 2. Bahay namin. Magkaroon po tayo ng personal na ugnayan sa Kanya. O sinabi po personal na ugnayan, it is between you and God. Wala po makakatanggal niya sa atin, kayo lang at ang Panginoon. At iyan po pagkikipag-ugnayan ay kailangan po buhay at masigla. Hindi po patay na ugnayan. Sabihin, hindi po kung kailan lang tayo may problema, kung kailan lang tayo dumadaan sa pagsubok, doon lang natin tatawagin si Lord. Pagka yung buhay natin ay at ease, kumbaga sa parang payapa, parang masaya lahat, hindi na natin siya tatawagin. Pero pag dumating na yung problema, ayan na, Lord, hindi naman po gano'n. Kailangan po araw-araw, meron tayong oras para sa Kanya. At yun ay magkaroon ng magbigay ng oras sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. So, kailangan po, sa pananalangin po, hindi po yun, kasi pag nananalangin tayo yung dada ng dada, di ba? Tayo yung salita ng salita, O Lord, salamat Lord, ganito Lord, patawarin mo ko Lord, ganito na. Minsan kasi, tingnan din natin, makinig tayo doon sa kanyang TV. Kailangan kilala natin yung daily ng Panginoon, baka mamaya ay bumubulong-bulong sa angel, hindi na si Lord yan, yung kaaway na yan. So, kailangan kilala natin yung daily, kasi po minsan, kapag po tayo nananalangin, at yung ating panalangin ay sincere at buong puso, meron po tayong meron pong binibigay na mensahe doon sa atin. Lalo na pag meron tayong mga problema, sinasabi natin sa kanya, meron siyang mensahe sa atin. Kaya nga lang po, yung mensahe na yung kailangan, alam natin kung ano. Minsan kasi gumagamit siya ng mga salita, minsan meron siyang pinapasok sa isip natin, minsan naman sa ibang tao, pinapadaan niya yung mensahe na yan. Kaya dapat po, aware din tayo sa mensahe na. Pagkabasa ng Biblia, kung gusto niyo pong malaman ang buhay na ating Panginoon, yung history niya, kailangan po natin magbasa ng Biblia. Kasi yan po yung buhay niya. Nasa Biblia. So, pagmamahal sa Diyos ng buong kaluluwa at pag-iisip. Ano po natin mamahalin ng Diyos? Kasi yung pong pagmamahal sa Diyos ng buong pag-iisip at kaluluwa, yan po yung nangangahulugan ng pagpapanatiling malinis at banal ang ating isipan. Kasi pag banal, pag narinig mo na yung holy, yung banal, parang ang hirap eh. Eh, mahirap po naman talaga. Hindi ko sinabing madali. Mahirap po magpakabanal. Kasi nga sabi ko sa inyo, maraming pa tayong mga kahinaan, mga kasalanan na gagawa. So, paano po natin mapapanatiling malinis at banal ang ating isipan? Malaya sa masama at maruming pag-iisip. Ibig sabihin po, hindi po tayo nag-iisip o nag-judge agad ng tao. Kasi minsan tayo, di ba? Meron lang tayo makasakay sa jeep, lalo na pag hindi natin type. Makasakay natin sa jeep. Di ba nag-iisip na agad tayo na hindi maganda sa kanya? Tama? Mali? Tama, di ba? Ako kasi ganun eh. Pag hindi ko tayo mukha. Joke lang. Pag hindi
kasi minsan, kahit na ayaw mo mag-isip, naiinis ka po. At tingnan mo yung mukha. Lalo na pag nakita mo, nakasimangot, parang ang laki, ang bigat-bigat ng problema. Sasabihin ko ka ba, ay, ano naman yung tao? Ganun lang ang itsura. Ito mga gano'n. Nakakapag-judge ka na hindi mo sinasadya sa tao. Alala sa kaisipang di mapagmahal, ibig sabihin kahit kaaway natin, mamahalin natin. Kahit yung mga tao nakakasakit sa atin, mamahalin natin. Walang exception sa pagmamahal. Lahat mo ba minamahal nyo? Yung mga kapitbahay na nagtatapon ng basura sa inyo. Di ba? Kailangan mahalin namin yun. Kahit nagtatapon na ng basura sa harapan mo. Di ba, Nay? Oh. Kailangan ko kasi kung yung utos eh. Di ba sabi niya, kung mahal mo ako, susundin mo ako, sabi ni Lord. Yan. Yung paghihinala, kailangan ko malaya tayo sa paghihinala dahil yung paghihinala niya lang po'y nakakasira ng mga relasyon. Relasyon sa asawa, sa anak, sa magulang, sa kaibigan, sa kapitbahay, at kung saan-saan pa. Yung paghihinala na yan. Pagka kayo naghinala sa asawa niyo, huwag niyo na kasing basahin ng mga cellphone, huwag niyo ubusan yung mga cellphone nila. Oo, para wala kayong hindi kayo mag-iinala sa kanya, di ba? Ako kasi minsan nagbubukas din ako. Pero, namin eh, no? Pero nung time na nagbukas ako noon, ay talagang muntik ka na rin kami ng magkaano ng asawa ko. Yung time na, first time ko binuksan yung cellphone niya, nadala ko dahil yung cellphone ko ata parang lobat noon, dinala ko sa house ko. Tapos nung pauwi na ako galing house, may nag-text, tumulog eh. Kala ko nga, sister natin eh. Kaya nakalagay ko, kasi po yung asawa ko driver. Sabi ng driver, sweet lover. Pero yung sasakyan naman, hindi naman yung van namin na yung pinagay. Sabi doon, nasa Lucena ka ba? Sabi ko, sasabayan ko sa'yo bukas pag-uwi. Sabi ganyan. O di syempre, ano iisipin mo? Ay, pag sasabay, pasahero ka na, sasabayan mo yung driver, di ba? Pagdating mo sa bahay natin, away na kami. Hindi naman away, kaya lang nagkaroon ng diskusyon. Pero, naayos ko naman. Kasi handmaids na ako. Buti na lang, handmaids na ako. Nung nangyari yun. Kung hindi, zero patami na. Ganon. Pero alam nyo, ako sa akin, sa experience ko, mayroon din ibalik yung pagtitiwala, pag nagkaroon na ng lamat. Ang tagal ko bago na ibalik sa asawa ko yung pagtitiwala. Basta ang pinangawakan ko lang, sabi na sa akin, binuo ko yung pamilya ko, hindi ko sisirahin. Yun yung pinangawakan ko sa kanya. Yung tangalong, kaya ko kasama ka rin kami ganyan. Pag-aalinlangan. Nagpag-aalinlangan naman, yung pag-aalinlangan sa pananampalataya, at saka yung pag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Diba? Sabi ni Lord, hindi na tayo pababayaan. God will provide lahat ng pangangailangan natin. Bilang nanay, sa umaga pa lang, Lord, ano isasain mo? Lord, ano yung baon ng mga anak ko? Lord, ano yung puro Lord. Kasi puro Lord yung isip natin bilang nanay. Minsan nga ako nga din may pambili ka na ng ulam, nag-worry ka pa kung ano lutuin mo, di ba? Sabi ko, paano na kaya yung walang pambili ng ulam? Eh ako araw-araw. Sabi na sa ako, kuha ka lang dyan sa wallet ko, di ko kuha ka din. Naglalakad pala ako sa palengke, yung Lord, ano ba bibili itong ulam? Diba gano'n, parang kasi nakakasaway araw-araw, alam mo lutuin mo, diba marami? Napag-alinlangan natin sa mga kaibigan din natin. Nakakasira din kasi ng relasyon lalo na sa ating pananampalataya. Sabi nga ni Lord, kayo matakot. Kasi kasama niyo naman ako araw-araw. Kaya yun yung pangawakan natin. Huwag tayo matakot. So yan, para maging mahalin ang Diyos ng buong pag-iisip at kaluluwa, yung mga desisyon natin dapat ginagabayan ng salita ng Diyos. Hindi po ng paraan ng mundo. Nangangahulugan po ito na isinasa buhay natin yung mga turo ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pagkilos at pagpapasya. Halimbawa,
Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Binigyan ka ng trabaho ni Lord. Naghahanap ka pa ng malaking sweldo? Lord, bakit naman yung sweldo? Ganito lang. Binigyan mo na ako ng trabaho. Ganito na yung sweldo mo. Ganito na yung sweldo mo. Kasi mga kapatid, binibigyan tayo ng Panginoon ng trabaho. Binigyan tayo ng trabaho ni Lord para makapag-share tayo, makatulong tayo sa ating kapwa. At hindi maging hadlang sa ating pananampalataya sa ating pamilya. Usually, mga nag-a-abroad, di ba, naiwanan yung anak, sa lolo't lola, sa tatay, ano nangyayari, di ba, nagkakaroon ng mga hindi magandang resulta, minsan, di ba? Tapos naman, yung iba naman, pagka binigyan ng trabaho, katulad niya, no, meron kami mga, ako, experience ko, may mga participant kami sa CLP, walang mga trabaho. Binigyan namin ng trabaho. O siyempre, tinataas namin yung trabaho. Nung nagkaroon naman ng trabaho, wala naman. Naglayo naman sa gawain. Unfair naman kay Lord. Sino ba nabigay ng trabaho? Si Lord, di ba? Bakit naman iiwanan mo si Lord? Siya pala nagbigay ng trabaho. Yan. Punuin ang ating isipan at kaluluwa kung paano tayo magiging banal at kung paano mapapasaya ang Diyos. Usually ang iniisip natin kung paano tayo yayaman. Amen? Sino ayaw yumaman? All. Sino ayaw yumaman? Sino ayaw magkaroon ng pera? Siyempre lahat. Sumabi, ayaw mong yumaman? Aba. Lahat kami gustong yumaman. Iwan siya. Pero hindi dapat yun yung mga mindset natin, yung pagyaman. Dapat po yung mindset natin kung paano tayo magiging banal, kung paano natin mapapasaya ang Diyos, at hindi kung paano tayo magiging papuri-puri sa iba. Usually tayo, ang iniisip natin, gusto natin mapuri tayo ng ibang tao. Hindi dapat yung ibang tao isipin natin yung nasa taas, na mapuri na tayo sa mga ginagawa natin. Amen. Po. Ano pa? Protektahan at ingatan ng ating isipan laban sa hindi banal na impluwensya. Dapat po mapanuri tayo sa paggamit ng telebisyon, ng internet, ng social media. Kasi yan po yung naglalantag sa atin sa hindi mga kaisipang hindi makakristiyano. Halimbawa po, pagka matutulog kayo, sino katabi? Pag umaga pag-isip, sino hinahanap? Ulit po pa din. Kahit tayo matatanda na, hindi lang bata gumagawa niya, kahit tayo matatanda na, ugali na nagiging ugali na natin ang pagkahawak ng mga cellphone. TikTok dyan, Reels dyan, kung ano-ano. Dapat hindi ganon. Dapat, although hindi naman natin inaalis na pwede namang gumawa ng ganyan, pero dapat ang priority natin ay ito pong ating gawain, yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Gamitin ang ating isipan sa layunin ng Diyos. Paano natin magagamit ang ating isipan sa layunin ng Diyos? Dapat po tayo mag-isip ng mga paraan upang matupad ang layunin ng Diyos sa ating sarili, sa ating trabaho, sa ating pamilya, saan pa? Sa ating komunidad, sa ating simbahan. Paano po? Kailangan po malawak ang ating isip. Saan tayo dadalhin ni Lord? Kung ano yung plano ni Lord sa atin? Minsan, sisimba ka nga. Paglabas mo naman ng simbahan, nakakita ka ng kapitbahay mo, kaibigan mo. Marites doon, marites dyan. Ano. Nakita mo yung kapitbahay mo nagtapon ng basura sa iyo. Patay na. Kagagaling mo lang ng simbahan, ha? Kagagaling natin ng simbahan. Pagdating sa bahay, magagalit ka na kaka sa mga dadatnan mo. Di ba? Parang ako din yun. Pagdating sa simbahan, kita mo yung mga anak ko, natutulog pa lahat. Ay ako yung nakasimba na, sila'y tulog pa. Maglilinis ka pa, magluluto ka pa, sila'y tulog pa rin. Sus, arilusit. Talaga kami ng nanay, ano?
Mahirap ang papel ng nanay. Pero, mga kapatid, yan tayo pinupuri na ating Panginoon. Why? Kahit nanay tayo, dahil natin obligasyon sa ating pamilya, nakakapag-serve pa din tayo kay Lord. Sa pamagitan po ng CF Lord. Kayo po, ibang oras na tinulog ngayon. Masarap ka manood ng TV, nakataas ang paa, pagkatapos kumakain ka na may pinakain ka ng mga chichirya, snack, o diba? Eh ngayon nandito kayo, nakikinig kayo sa akin. Tuwa si Lord nun. Kala nila hindi, pero tuwang-tuwa siya. Nandiyan kaya siya, nakatingin sa inyong apat, tinatandaan niyo mga mukha niyo. Sa Sabado, sabi nila sa Sabado, mga anak, dito kayo ulit, ha? Dapat naririnig niyo yun. Tsaka sabi ni Lord, huwag kayo matutulog. Pakikinggan si Sister Mercy. Yan. Pagmamahal sa Diyos ng buo nating lakas. Yan yung 3 T sa English. Yung time, talent, and treasure. Yung pagbibigay sa Diyos ay pagmamahal sa Diyos ng buo nating lakas. Yan po'y nangangalugan ng pagbibigay natin sa Kanya ng ating yaman, ng ating panahon, ng ating pag-aari, ng ating talento. Yung panahon, sabi nga, yung nakikita yung inyo lahat, may bayad po ba kayo, may kotse kayo, meron kayong pera sa bangko, may pera ba kayo sa bangko? Wala, diba? Lahat yan hindi sa atin. Ng ating pamilya, ng ating mga anak. Ano tayo? Ano tayo? Nagpapamahala lang tayo. Lahat yan kayo. Sino yung lumina sa atin? Para naman ako walang pag-usap eh. Sino yung lumina sa atin? Si Lord. Lahat ng meron tayo. Lahat yan kay Lord. Wala tayong pag-aari. Kahit yung buhay natin, hindi atin. Nagkapamahala lamang tayo. Yung panahon natin, paano natin maibibigay kay Lord yung panahon natin? Hanapin ang patnubay ng Diyos kung paano natin gagamitin sa Kanya layunin yung panahon. Gawa po, mag-serve kayo sa simbahan. Magla kayo dun sa mga naglinisyon, tumulong kayo sa mga naglinisyon, yung pagdalo sa mga may sakit, yung pagpapakain, di ba? Minsan nagkakaroon ng mga feeding session, mga gano'n. Sama po kayo doon, mag-voluntaryo din kayo. Yung pagdalo sa mga nasa kulungan. Yun po yung mga service act na pwede natin gawin bilang isang Kristiyano. Sa talento, binigyan kayo ni Lord ng magandang boses. Binigyan ba tayo ni Lord ng magandang boses? Hindi rin ano? Hindi okay lang yan. Sabi nga ni Lord, kahit hindi magandang boses mo, kumanta ka para luwalhatiin. Binigyan kayo ng magandang boses katulad nila Jane Rivera, Sarah Geronimo, Gary Valenciano, Ian Constantino. Mga kumakanta sila, pero kumakanta rin sila ng mga worships. Yun yung maganda doon. Kahit di alam natin ang tono, kahit ang boses natin boses palaka, kailangan po tayong kumanta para luwalhatiin na amin. Binigyan tayo ba? Binigyan tayo ng talento ng manggamot. Tanungin natin sa sarili natin, kaya ko bang gamutin katulad ng ginagawa ng ating Panginoon Jesus, yung awa, yung pagmamahal sa mga may sakit, na libre? O di ba ngayon? Magkano ang consultation sa 100? Kung wala ka sa libo, di ka makapunta sa doktor, sa private. Pag naman public, sobrang haba ng pila. Pero kailangan natin magsaga kasi wala kang kayang pambayad. Alam nyo kanina, pinikwento ko kami Sister Josie, kaya kami na-late. Ako yung na-late eh. Kasi po ang daming nangyari sa akin sa araw na ito talagang umaga. Kasi ganun ako pag nagsa-service ko, maraming mga nangyayaring parang bang si Kani ay lagi akong binugulo. Kanina umaga, naglilinis ako, nakatapak ako ng may kalawang. Buta nila nandiyan yung pamangkin ko nurse. Binugasan niya. Natatakot ako. Naalala ko yung nakita ko sa FB na ng isda ng tinik ng tilapia, na maga.
Diba, natakot din ako. Inisip ko kanina, punta agad ako doon sa Kamatis. Buti na lang, naalala ko, meron akong nakagat ako ng pusa noong January. Hindi pala kagat, kalmot lang alaga namin. Tinurukan na pala ako na anti-tetanus noon. So, 1 year daw ang balin mo. So, hindi ako nakapag-toto. Hindi umuwi ako sa bahay. Pagdating ko naman sa bahay, nung namang anak ko ng bulso, nahilo, putlang-putla. Sabi niya, Mani, kaya mo na ako sa doktor. Kasi meron siya. Ganun, kung minsan na nangyari sa kanya, na kapag meron siya, nag-ano siya, yung namumutang na hihilo, siya. So, dinala ko, nakauwi kami, 12:30 na. Usapan namin alauna. Nag-message ako. Tapos pagdating ko, pinaliguan ko pa yung alaga kong mother. Kasi nanay ko po, 92 na. Nasa akin po, naalagaan ako. Halin din ang kami ng kapatid ko. Sabi ko kasi kanin, grabe. Grabe mag-ako nakakainis. Sabi ko gano'n, kala mo naman, hindi ka mananalo sa akin. Tapos nag-text ako, sabi ko, sis, pwede bang 120 na tayo mag-isa? Kasi dumating ako, piniligyan ko si nanay, kumain ako, naligo ako. Bago pa ako nakaalis, 110 na. O, tama, di ba? 120 sabi. Kaya naligo kami. So, matraffic na dyan. Ako may kasalanan kanina. Yan. Saan na tayo? Treasure! Kung ba yung treasure, may treasure pa tayo. Tayo Kasi adala. kami wala. So, yun naman kung ang ikatulad sa talento po kasi, doon sa Mateo 25, 28-30, yung talinghaga ng mga talento. Tinuro po dyan ni Jesus yung, pag hindi mo ginagamit yung talento binigay sa iyo, no, para sa harian ng Diyos, babawiin niya yun, ibibigay sa iba, para magamit sa mabuting paraan. Kaya kayo, kung may talento kayo, gamitin mo. Tuklasin nyo kung yung mga talento na yun. Kung mahaba na ba yung kung sino ba nagtatay? Sino nagtatay sa akin? Ako nga kasi, nasa CFC Handmaid's of the Lord na po ako, tsaka ko nalaman marunong pala ako sumayaw. Kasi akala ko pa rin kaliwa eh. Di ba? Nung marunong pala ako sumayaw, nung ko nakapagsayaw kaya ako ng icon ng, hindi ko alam kung icon yun ng Handmaid's of the Lord sa World Trade Center. Di ba? Hindi ko alam eh. Kaya dapat pala tuklasin natin kung yung mga talento na binibigay sa atin dito. Sabi ng asawa ko, kailan ka kung kailan ka tumanda, buong pa sumasayaw. Oo, kasi nagsayaw ka sa World Trade, nasa usang kumandin ako noon, kung napanood mo yun, kung nakasama kayo doon sa icon na yan. Yan. Yes, si Lord. Masarap tayo sumaya pag si Lord, ano? Hindi ka tulad ng mga sumba-sumba na yan. Pwede yung sumba naman ay exercise yan ng katawan natin. Kailangan din natin yan. So, sino yung perfecto muwara natin sa pagmamahal sa Diyos? Walang iba kundi ang ating inang Biring Maria at ating Panginoong Jesus. Ayan. Ang ating Biring Maria, yung pagmamahal niya sa Diyos, ibinigay ni Maria yung kanyang hiyat. Yung hiyat po dun sa Lucas 1 verse 38, yung sinasabi na, let it be done according to your word. Yun. Binigay niya yung walang hanggang oo niya sa Panginoon, magmula sa pagpapahayag hanggang sa paanan ng pusong kamatayan ni Jesus. Si Jesus naman po, perfectong humaran kasi sa kanyang pagmamahal sa Ama, nilaan niya sa kanyang sarili sa pagtupad ng kanyang misyon. Ginawa niya, yung ministry niya, masunurin hanggang kamatayan. Kumbaga sana, di ba, na sinabi ni Jesus na, Lord, ikaw na po yung, ano ba sinabi niya dito? Kukunin mo yung ano? Sa Lucas 22 verse 42, wait lang, babasahin ko po para, yan. Sabi niya, Ama, kung maaari po, ilayo mo sa akin ang kopang ito, yung kopang ito, ngunit huwag ang kalooban mo, huwag ang kalooban ko ang masulot, kundi ang kalooban. And then, palagi hinahanap na yung kalooban ng Ama. Diba tuwing nagnanalangin ang ating Panginoon Jesus na akit sa bundok? Diba doon sa nananalangin? Inaano niya yung kalooban ng Ama kung yung kalooban na mangyayari sa kanya. Yan. O, tapos na tayo sa pagmamahal sa Diyos. Naintindihan niyo ba? Yes. Ayaw nila sumag.
tayo ngayon sa pagmamahal sa kapwa. Yan. Ito pang isa, mahirap yan. Magmahal sa kapwa. Sino dito ang kaaway niya ay minahal niya? Sino dito yung mga tao nakasakit sa'yo ay minahal mo? Wala, di ba? Bakit? Mahirap. Lalo na pag ang taong nakasakit sa'yo ay mga kamag-anak mo, yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Mahirap po. Share na naman ako. Kasi noon, nung second year high school ako namatay na tatay ko po. Tapos lumipat po kami sa Manila. Ang kasama namin sa Manila, mga tawag doon yung ancestral house ng mga lolo at lola ko sa side ng father ko. Doon sa Manila, doon kami. Pinaransfer kayo ng nanay ko doon kasi namatay na kami. Tapos meron po kami kasama sa bahay, mga tito ko, mga tita ko. Meron po ako isang tito na ginawa na ako ng hindi maganda. Tito ko na yun, ha? Hindi naman ako na ano, kaya lang parang sexual harassment, parang ang tawag doon. Sexual harassment, sexual, parang gano'n. Kaya hindi naman po ako na ano, hindi ko na details hindi ko na details yung kwento. So, ganun yung nangyari. Sabi ko, ang sakit nun. Ilang taon ko po yung pinatakutan. Tapos, lumipat ako sa bahay na, umuwi ako sa bahay na, yung nagalit din ng lolo at lola ko kasi hindi nila alam ang tunay na dahilan kung bakit ako umalis din sa bahay. Kasi nga po, sabi ng tiyahin ko, huwag mo na lang sabihin sa lolo at lola mo yung dahilan mo. Dahil ganun na po yung nangyari. Hanggang sa nagalit sila sa akin. Tapos ang ginagawa ko lang po, pag pumunta ako doon sa bahay nila, umaamin din ako, kahit ayaw bigay sa akin yung kamay nila, umaamin pa rin ako. Katwiran ko lang, manang kasalanan, hindi may kasalanan sa akin. Tapos, alam niyo po, nung namatay yung tuwing ko na yun, kasi wala akong pinagsabihin, ako lang, at saka yung isang tita ko lang. Ang nanay ko, ang pamilya ko, hindi alam yun. Nalaman nila nung namatay na lang yung tuwing ko. Nung napunta kami doon sa libing, hindi pala libing, kung puro ng tuwing ko. Pag-akit ko pala doon sa bahay nung asawa niya, sa tayo ko. Sabi agad ng tayo ko, hihingi ng tawa sa iyo yung tuloy. Patawarin mo daw siya sa nagawasan niya. Iyak na ako noon. Tapos, tinginan ko yung taon niya. Ayun, sabi ko, pinapatawad ko. Ano man po nagawa niya sa akin, pinapatawad ko na siya. Tapos, tulungan ko yung bunga ko. Tapos, doon lang kinuwento ko, tayo ko, sa nanay ko, yung mga nangyari. Yun. Ilang taon ko po yun tinatakutan, ilang taon ko yung parang papasok ko sa school, parang may sumusunod sa akin. Hindi ba mga ganun? Talagang nagkaroon ako ng phobia. At nung nasa CFC Angus of the World na po ako, nung nailabas ko na yun, at nung napatawad ko na siya, parang ang gaan, parang nawala yung bigat sa buhay. Pero taon ko ang inabot ng bago ko siya napatawad. At kung di pa po siya namatay, hindi ko po siya mapapatawad. Ganun pala naman. Kasi pamilya mo nakagawasan mo mali, pamilya mo. Pero naging po sa akin, naging aral din sa akin. Na, sabi nga sa turo natin, kahit nga yung mga tao nakasakit sa'yo, dapat mo mahalin. Di pa ako umiiyak po. Sabi nga po dyan, sa John 13 verse 34, isang bagong utos na ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, mag-ibigan kayo kung paano ko kayo iniibigay, hindi naman mag-ibigan kayo. Dati po sa lumang tipan, ang sabi ko, mahalin mo yung kapwa, gaya ng iyong sarili. Dito po sa bagong tipan, sabi naman ni Lord, mahalin mo yung kapwa, katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Yun yung mahirap. Kasi sila pag nagmahal, unconditional tayo. Marami pa tayong dapat gawin para natin mahalin ang ating kapwa. At yan po binigyan ng, mas binigyan pa po na, ito pa pala.
Yung pong sa John 13 verse 12 to 15, pinakita po ni Jesus ang halimbawa ng Kristiyano pagmamahal ng hugasan niya yung mga paa ng kanyang mga disipulo. Di ba? Usually sa mahal na araw yung ginagawa, di ba? Yung paghugas ng paa. Kung titingnan po natin yung mga paa ng kanyang disipulo, nanggaling sa isang mahabang paglalakbay, sa isang alikabok, masikip at maruming daan. So, kumbaga sa maruming mga paa nila. Sa kultura po ng mga Hudyo, ang mga naghugas ng paa, yung mga alipin o yung mga kasambahay. Pero dito ang ating Panginoong Yesus, pinapakita po dyan o tinuturo na ating Panginoon na yung pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugan ng paglilingkod. At iyan po binigyan lalang niya sa parabola ng mabuting Samaritano. Yan sa mabuting Samaritano, kung hindi pa yung nababasa sa Lucas 10:29-37. Nagsimula po yung kwento sa isang manananggol na nagtanong. Sabi ng Panginoon, sabi niya, Guro, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? So sumagot si Jesus, sabi niya, anong nasusulat sa batas? Sabi ng manananggol, sa makatugid mahalin ninyo ang Panginoon niyong Diyos ng inyong buong puso, na inyong buong kaluluwa, ng inyong buong lakas. At huwag kayong mabiganti at magtanim ng galis sa inyong kapwa. Mahalin ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. So, nagtanong na naman yung manananggol, sabi niya, sino yung aking kapwa? So, binigay niyang ating Panginoong Isus yung parabola ng Good Samaritan o mabuting Samaritan. Diyan po, meron po dyan isang lalaki na naglalakbay pagmula Jerusalem hanggang Jericho. Tapos nakita siya ng mga tulisan. Ginawa ng mga tulisan, ninakawan siya, dinugbog siya, iniwanan siya na halos patay na sa kalsada. Nung una, may dumaang pari. Nung unang panahon niya, may dumaang pari, pero iniwasan niya. Hindi niya tinignan o hindi niya tinulungan. Pangatlo, may dumaan na isang libita. Iniwasan din niya yung lalaki na yan. Pangatlo, may dumaan na isang lalaki. Nilapitan niya, take note yung mga ginawa nitong lalaking ito Nilapitan niya yung biktima, nilagyan niya ng alak at langis yung sugat ng biktima. Ibig sabihin, ginamot niya. Binentahan niya yung sugat, and then isinakay siya sa isang asno, dinala sa bahay panuluyan at pinaalagaan. Take note po yung mga ginawa ng lalaking yan yung pagkilos niya kung paano niya pinakita yung pagmamahal niya sa kanyang kapwa. So dito po kasi sa Hudyo noon, yung mga Samaritano at Hudyo, magkagalit yan magkaaway yan. So hindi masabi ngayon na ating Panginoong Yesus na Samaritano yung tumulong doon sa lalaki. So tinanong sila ni Jesus, alin sa tatlong ito ang naging kapwa sa biktima? So hindi pa kasagot yung manananggol kasi isa siyang Hudyo. Kasi nga galit sa Samaritano. So ang sinabi niya lang, yung isang nagpakita sa kanya ng awa. So ang sabi ni Jesus, humayo ka at gawin mo rin ito. So diyan po, ito po nangyari ito, naghahatid ng mensahe na ang pagiging kapwa ay nangangailangan po ng pagkilos. Hindi lamang po ng salita. Usually sa atin, pagka meron tayong mga kababayan na binabagyo na sunugan, siyempre, lalo na pagkakapit-bahay mo o nanonood ka sa TV, sabihin mo, nakakaawa naman yung mga yun na sunugan. No? Saan pa kaya sila kukuha ng pagkain? Pero, hindi tayo lumikilos na magbigay kahit ano para sa kanila. Naaawa tayo sa pamamagitan ng ating bibig, pero kulang tayo sa kilos. Hindi po ganun yung pagmamahal sa kapwa. Kailangan po natin kumilos. So ngayon, ano ko sa inyo, sinong aking kapwa? Ako naman na magtatanong sa inyo, sinong aking kapwa? Ang kapwa po ay maaaring maging isang kaaway, isang tao na nangangailangan ng kapatawaran, habag, pangangalaga at pagmamahal. Iyan po ay maaaring isang kaibigan, pamilya, kamag-anak, o isang bystander, o kaya naman isang estranghero. Lahat po yan. Lahat ay kapwa po natin. Wala po diyang pinipili, lahat po ay kapwa natin.
So mga kapatid, tanungin natin yung ating sarili. Hindi yung, kumbaga sa ano, nagiging kapwa ba ako sa iba? Tanungin ko kayo, nagiging kapwa ba kayo sa iba? Sasagot? Opo. Oo. Yes. Kahit hindi, yes. Pagtulong natin na simpleng ipanalangin mo yung kapatid mo na nagkasakit, panalangin mo siya, isama mo siya sa prayers, hindi po ipagtulong na. Kaya rin sabi nga po, kailangan may kilos eh. Huwag tayo maaawa lang sa ating bibig. Kailangan po natin tumilos. Kahapon, isang araw po, ako po nasa JT nga kasi pinaturukan ko si nanay ng anti-rabies dahil nakagat ng pusa, nakagat ng pusa namin. Tinapakan ba naman yun, nakagat siya. Meron din isang lalaki, nakapila ako sa PhilHealth. Meron din isang lalaki, siguro dalawang silya ang kabilang para sa wala naman kasi yung dalawa. Lumapit sa akin. Nalabit ako, nagulat lang ako, nalabit ako sabi niya, ate, pwede bang makahingi ng pambili ng Skyflix? Kasi wala pa si nanay kung gutom na daw siya. Skyflix lang yun. Binigyan ko siya ng 10 piso kasi alam ko Skyflix lang eh. Nung umalis na siya, para ako nag-guilty sa sarili ko. Sabi ko, Lord, bakit 10 piso lang binigyan ko? Ba't hindi ko siya binigyan pambili ng tubig? Baka mabila utang. Dapat kahit na Skyflix. Alam mo yung agad mo na pumasok sa akin. Bakit hindi ko siya nabigyan ng pambili ng tubig? Tapos nagbigay ng number, tapos dumating siya. Sabi ko, kuya, sabi ko, nakakain ka na. Opo, salamat po. Pagdating ko sa bahay, nag-generate ka ng mag-asawa. Kung mag-asawa, nag-generate ha. Nalungkat ko yung mga gamit ko, mga ano ko. Alam niyo ba kung nakita ko dun sa bag ko na luma? 500. See? 10 piso lang ang ibinigay ko sa mama, pero 500 ang binalik sa akin ng Panginoon. That was true. Yun yung lagi namin sinasabi na yung pagtulong natin sa ating kapwa, huwag tayo maging maiksi ng kamay. Kasi doble, binabalik ng Panginoon sa akin. Sabi ko nga, naalala ko, nakita ko yung 500, sabi ko nga, kung siguro binigyan ko ng pambili ng tubig ko, 1,000 ang nakita ko sa bag ko. Ayun ko nga. Totoo. Ganun siya sumagot sa akin. Sana po nakikita niyo yun. Yung simpleng bagay lang yung pagkagising lang natin sa umaga, that is a blessing po. At nakikita natin ang ating mga mahal sa buhay. Blessing yun sa atin kasi hanggang ngayon nandito pa tayo sa mundo. Amen. Amen. So, pero kung nga Kristiyano pagmamahal, na sinulat mo si San Pablo sa 1 Corinto 13 verse 4 to 7. Ito din po yung mga kung paano natin mamahalin yung ating kapwa. Sabi po dyan, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtaling sa kapwa, hindi niya pinatutuwa ang gawain masama, ngunit pinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Parang santong-santo ang dating, ano ba? Santong-santo tayo dyan. Kung lahat yan, nagagawa natin. Ang pag-ibig ay matyaga. Kailangan po, nandun yung ating pang-unawa. Bilang nanay sa bahay, pag nakabasag ba ng baso, pinggan yung mga anak, naku, para na nakapatay ang anak sa galit. Di ba? Sigaw dito, sigaw doon. Tatapon pa yung mga anak, pulutin mo yan, linisin mo yan. Parang yung puso natin, yung high blood natin, naka-high blood na tayo, nagagalit pa tayo. Kailangan po, unawain din natin. Kailangan meron tayong mahabang pasensya pagdating sa ating mga anak. Kasi lalo pag mamaliit pa lang yan, makukulit din. Nanay ko nga ako, 92 na, bago bumabalik sa pagkabata. Ako hindi ko sinasabi, hindi ako naiinis sa nanay ko, hindi ako nagagalit sa nanay ko. Pero pag ako po nagalit, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mahabang pasensya sa nanay ko.
Si nanay kasi matigas na din ang ulo. Kung ano sabihin, gusto gagawin. Sabi ko, nung nakatapak ng pusa, sabi niya, nasa kusina ako kasi nagpe-prepare ako ng lulutuin. Sabi niya, Ding, yung walls kasi, magbabawas daw siya yung walls. Sabi ko, wait lang, mother. Ay, nagmamadali. Ayun, pagtapak na, hindi niya alam yung pusa nandun sa may tulugan niya. Nakakagad. Sabi ko, wag ka kasi agad nagmamadali. Antay mo ako. Kasi gumastos na naman kami. Nahirapan din siya. Tapos pag-iinit siya na, aray ko, parang yung bata na ano, aray ko. Sabi ko, agad pa ko. Kanina, no, dumating kami sa galing doktor yung anak ko, sabi ng nanay ko, di, masakit ang ulo ko. Hindi agad ako nag-react. Kasi baka magalit na naman ako. Kagagaling ko lang sa doktor. Sabi ng nanay ko, di, masakit ang ulo ko. Hindi ako agad nag-react. Sabi ko, Nay, meron ba akong crocs? Sabi ko, gano'n pinanay ko. Tapos sabi pa naman sa akin, bili mo ako ng Jollibee. Wala, gusto na mag-Jollibee. Ayos ko nanay ko. Yan. Lalambing. Ano ba? Magandang loob. Yan po yung hindi maibigin. Yan po yung mabait. Huwag natin kaingitan yung meron ng iba. Bawa, yung kapitbahay niya, bumili ng kotse. Gusto nyo rin, bibili kayo ng kotse. Hindi, matuwa tayo kung ano yung na-achieve na ating masabuhay o kaya na ating mga kapitbahay kayo. Ma-promote siya, okay. Hindi yung pag na-promote siya, galit na galit ka. Dapat ako nga mag-promote kasi ako yung matagal dito eh. Sabihin mo pang gano'n ba? Sisiraan mo pa yung tao. Ano pa? Hindi mayabang. Huwag daw po natin pagmalaki kung ano meron tayo. Kung ano yung kalakasan natin, huwag natin pagmalaki. Ano pa? Kapag mataas, lumagaspang ang pag-uugali, lumagaspang yung kailangan din po natin respetuhin, respetuhin ang ating kapwa. Kailangan tayo maging, yung ugali natin eh, hindi lang kasi ano, merong word sa magaspang eh, hindi ko lang ma-get ko ano. Ganun ba? Ano ba yun? Magaspang, galapal. Kapalang mukha. Yung sa pagiging makasarili, dapat din natin isipin yung kabutihan ng iba, hindi lang yung ating sarili. Ano pa? Yung magagalang makasarili, hindi magagaliti, o yung sinabi natin kayo na mapagtanong sa kapwa, hindi na yung pinatutuwang gawain masama. Pagkalimbawa, yung kaibigan mo na-promote o kaya naman bumagsak, hindi pala na-promote, bumagsak sa exam. Sasabihin ko, pabuti nga sa'yo. Isa, kita mo pagkapos mo ng simbahan, kita mo yung kagalit mo, nadapa. Sasabihin mo, hindi na, nadapa ka. Huwag naman gano'n. Kapag galit ka, okay lang yun. Kung ayaw mo kung galit siya, hayaan mo siya. Tapos kaya huwag ka na magsasalita na hindi maganda sa kapwa. Sabi ko sa inyo, pag yan ang gawa ng lahat, banal. Ano pa? Kapag patawad, katulad yung sharing ko sa inyo kanina, hindi kailangan matagal. Kailangan talaga na patawarin natin yung mga tao na kasakit sa atin. Kahit masakit, tao lang ang nagkamali. Ang dapat nga daw kung magalit ka doon sa kasalanan, hindi sa tao nagkasala. Mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Bilang nanay, kahit nahihirapan tayo, tuloy-tuloy ang paglilingkod natin sa ating pamilya. Dito po sa community, kahit kung kami nahihirapan, diretso pa din. Yun po yung ating obligasyon. At alam niyo ba ako kasi, sabi ko nga kay Lord, ito lang yung pwede ko ibalik sa Kanya. Sa lahat ng blessing na binibigay niya sa akin, sabi ko, Lord, hindi ako worthy sa mga blessing na binibigay sa akin. Pero, ito yung binigay mo sa akin eh. Pwede ko na ibalik sa iyo kung paano ko nagsaserve sa Lord. Wala kaming bayad dito, mga kapatid. Ako po ay natututo. Gusto ko pong magto kasi ako natututo. Hindi lang kayo natututo, kundi pati po ako.
Minsan, ay, huwag naman, huwag naman sabi na ako. Yan pong ano, sige nga po, wait lang. Yung pag-ibig, pagtampo natin ng ako. Di ba, ayan. Ang pag-ibig, ibig na ang pag-ibig sabihin nyo ako. Sige nga, basahin mo nga mga kapatid, yung mga participant. Ako ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin at mapagtanim sa kapwa. Ngunit kinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ako ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, mapagtiis hanggang wakas. Hanggang wakas. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Hindi. Hindi lahat. So, dapat po gawin natin. Yes, unti-unti. So, yung pong pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, may maiyahan din, Mapahintulad natin sa isang krus. Yung theology of the cross. Yung pong matayo, yung pagmamahal natin sa Diyos. At yung pong mahalang, yan po yung pagmamahal natin sa kapwa. Hindi po mabubuo ang krus kung walang pagmamahal sa kapwa. Yan po yung pinakaganon. Hindi natin kayang mahalin ng Diyos ng buong puso, isip at lakas sa pamagitan lamang ng ating sariling kagustuhan. Kailangan po natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. The power of the Holy Spirit, magagawa po natin yan. Ang magmahal po sa kapwa ay hindi po madali, sabi ko nga po sa inyo kanina. Sa katunayan, imposible ito kung walang biyaya ng Diyos. Ngunit malaya niya at magandang loob na ibinigay ito sa Diyos kung sapat niyo pong hihiliin sa Kanya. Sabi nga po, sabi ni Jesus na dapat natin mahalin ang isa't isa kagaya ng pagmamahal niya sa atin. Minamahal ng Diyos tayo kahit sino man tayo, mahirap man o mayaman, Samaritano man o Hudyo. Namatay siya para sa ating lahat. Siya ay kapwa para sa lahat. Mga kapatid, ang pagmamahal po sa Diyos ay nangangahulugan ng pagmamahal din natin sa ating kapwa. Magandang hapon po and God be praised.